Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, hindi pa po lumalamig yung napakainit na pangyayari sa Senado, ang pagbabalik ni Senator Bato, ang pagpapalit ng liderato ng Senado, ang putukan sa Senado. Heto na naman, major happening na naman sa Senado at balibalita na papalitan daw si Senate President Alan Cayetano. Hindi po ako nagtataka na siya'y papalitan. Sa totoo lang po, napakatagal na panahon na umuugong na talagang kinakailangan palitan na si Tito Sen bilang Senate President. Bakit? Kasi unang-una itong si Tito Sen halatang halata atat na atat na gipitin itong si Inday Sara Duterte at kung po pwede nga, matanggal na bilang Vice President. Bukod pa dyan, halatang halata na itong si Tito Sen at si Ping Lacson ay sinisigurado na hindi masisiwalat ang katotohanan tungkol sa korupsyon sa flood control scam, no? At walang nangyari dyan sa Blue Ribbon na investigation nila. So matagal na mga senador ay naispalitan si Tito Sen, wala lang silang maipalit. Bakit? Kasi unang-una, lumulutang ang pangalan ni Alan Peter Cayetano, pero sabi sa akin na isang senador na napakalapit din kay Alan Peter Cayetano, ayaw ng Malacanang kay Alan Peter Cayetano. Yan ang katotohanan. Now, alam ko na ang mga senador ay mas independyente kaysa sa mga congressman kasi nga ang kanilang mandato ay galing sa buong taong bayan. No? Pero pagdating sa Senate President, kahit papano, may ilan pa rin kasing mga senador na nagre-report sa presidente. Ngayon, sino-sino ba yung mga nagre-report? E di yung mga dilawan, tatlo na yan. Bam, Risa, Francis. Bukod pa dyan, si Tito Sen at saka si Ping Lacson. No? So at least mga lima yan na nakikipag-ugnayan sa Malacanang. At nandiyan pa rin ang Lito Lapid, wag natin kalimutan, no? Talaga naman yan. At yung magkapatid na Tulfo, na alam natin na malapit din sa Malacanang. Huwag niyo po kakalimutan na si Erwin Tulfo, talagang PTV4 po yan, at talaga naman pong yan ay inappoint na DSWD Secretary ni Bangag, at naalis lang yan dahil nga dun sa issue ng citizenship na Amerikano pala. Hindi ko nga alam kung bakit natanggal bilang isang gabinete as pagiging Amerikano, pero naging senador naman, no? Parang dapat dapat Pilipino ka kay senador o gabinete, no? Pero ewan ko na, bahala na sila diyan. So, merong at least 7 numero ang Malacanang dyan sa Senado. And bagamat ang 7 numero ay hindi sapat para mag-elect ng Senate President, siyempre, yan ang isang bloke. O wag natin kalimutan din, ha? Si Gatchalian, Bangag supporter yan. Bakit? Kasi ang ama ay negosyante. Kaya yan ngayon, makikita nyo mga sinasabi, no? Talagang yan ay loyalty Bangag. Kasi nga, ang daming mga kontrata ng tatay na nakasalalay sa Malacanang. Isa yung ama niya na nagre-reclaim ng Manila Bay. Aba kapag siyempre yan ay nag-independyente, lagot na ang mga negosyo ng tatay niya, lagot na ang kapirahan ng pamilyang Gatchalian. So at least 8 sila dyan. Okay? Now, ang problema nga dati, bagamat yung mga gustong maging bagong mayorya ay nais si Alan Peter Cayetano, ang problema nila yung Malacanang. At kahit papano sa hanay din ng minorya, kahit papano, may influensya pa rin ng Malacanang kasi may mga hinihingi pa rin ang mga senador dyan sa Malacanang, whether be it budget, suporta sa bills, or negosyo ng kanilang mga pamilya. So kaya nga napakatagal na naisa nilang palitan si Tito Sen, hindi nangyari kasi hindi sila makahanap ng kapalit dahil ayaw ng Malacanang kay Alan Peter Cayetano. Bakit ba biglang siyang nahalal? Well, kasi nga nagkaroon ng mainit na issue tungkol kay Senator Bato. Ang issue talaga sa mga senador, papayag ba sila na maaresto na ang isang kasama nila sa Senado sa bisa na isang mandamiento de aresto na hindi naman ang galing sa Pilipinong hukuman. So nagkaroon ng bagong initiative na siguro ibigay na natin ang liderato kay Alan Peter Cayetano kasi importante na makipagkapig-bisig naman ang mga senador sa pagtutol sa pag-execute ng isang warrant of arrest na hindi naman ang galing sa Pilipinong hukuman. At kung maalala nyo, nagkaroon talaga ng resolusyon ang mga senador, hindi suportado ng lahat. Yung mga Dilawan at mga pro-Marcos ay hindi bumoto sa resolusyon, pero meron silang numero at naipasa na dapat isurrender lamang ang mga membro ng mga senador kapag ang warrant of arrest ay nanggaling sa Pilipinong huwes.
So ngayon, yan ang dahilan kung bakit naging Senate President si Cayetano. Mabilis ang mga pangyayari, sumulpot si Bato para masigurado na merong boto. Ang kinakailangan lang dati ay um, 13. 13 talaga kinakailangan kasi 24 eh. Ang kalahati niyan ay 12. Pero para maging Senate President, dapat 13. So ngayon, ang problema, nagtatagong muli si Bato na wala yung advantage of one vote ng mayorya. Kaya ngayon, kung magkakaroon ng bagong Senate President, it will be um, hindi nga 13 eh. Kaya na ng 12. Kasi yung isang side, mababawasan isang boto, 11 na lang. So sa nangyari naman ngayon, dahil 13 ang bumoto kay Alan Peter Cayetano, mawawalan isa, 12. Yung isa, at most, 11. Pero kapag meron talaga yung dalawang independiente, sino ba ito? Si JV Ejercito at saka si Zubiri ay bumoto sa kanila, magiging 11 sila. Meron pa rin naman 12, kaya lang, depende nga, baka may makuhang isang boto dito sa mayorya ngayon, napakadali na matanggal si Alan Peter Cayetano. Pero kung matatanggal si Alan Peter Cayetano, yan po ay dahil sa mga bangag. Ayaw talaga ng mga bangag kay Alan Peter Cayetano dahil unang-una, alam niya yung batas. Siya ang presiding officer sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Alam niya hindi po pwedeng gamitin ang mga bank details na siniwalat ng AMLAC dahil yan ay paglabag sa saligang batas at sabi nga ng Bank Secrecy Law at saka ng AMLAC Law, hindi po pwedeng gamitin sa kahit anong proceedings for any purpose. Pero kapag makakakuha sila ng Senate President na talagang nagkakautaw sa Malacanang, tatanggapin niyang ebidensyang yan. Kahit anong maging butuhan in the end, masisira si Inday Sara Duterte kung tatanggapin niyang ganyang ebidensya kesa ibasura na dapat naman ibasura. Sa puntong ito, sa tingin ko, alam na nila hindi sila makakakuha ng 16 votes kasi matindi nga yung division ngayon sa Senado. Ang issue na lang, magagamit bang impeachment para lalo pang masiraan si BP Sara? So ang nais nila, isang Senate President, dahil siya ang presiding officer, siya magdedesisyon kung tatanggapin o hindi ang ebidensya, na magtatanggap ng ebidensya para masira lang si Inday Sara Duterte. At ano yung ebidensya na tatanggapin ng isang tao na walang alam sa batas? Yung AMLAC at ang testimonya ni Madriaga. Kasi kung ikaw ay hindi abogado, malalaman mo, hindi mo alam na hindi dapat tanggapin ang testimonya ni Madriaga dahil hindi naman yan kasama dun sa impeachment complaints. Dapat lahat ng ebidensya sa impeachment complaints, limitado lamang dun sa mga bagay-bagay na nakasaad sa impeachment complaint at yung mga affidavit na dapat sana ay nakakabit sa impeachment complaint mismo. At wala namang binabanggit tungkol kay Madriaga dyan. So kinakailangan nila isang Senate President na sunod-sunuran, isang Senate President na hindi abogado, hindi alam kung bakit hindi dapat matanggap ang AMLAC, hindi alam kung bakit hindi dapat tanggapin ang testimonya ni Madriaga. At yan ay walang iba kung hindi si Juan Mig Zubiri. Bakit? Alam mo si Zubiri, taga Mindanao yan ha. Pero tignan ninyo ha, hindi talaga yan out and out support sa mga Duterte. Kasi nga, matagal na sa politika sa Bukidnon ng kanyang pamilya, kaalyado talaga yan sa panahon ng mga Marcoses mga Marcoses at saka pansinin ninyo ha, pati yung asawa hindi naman na nag-no doon sa impeachment, nag-abstain, ang sinasabi nila dahil daw sa kanyang asawa. Pero ang katunayan yan, kung siya talagang tunay na taga Mindanao, no na talaga yan sa impeachment. Siyempre, ang dahilan din, kaya ang Mig Zubiri ay mas gusto ng mga Marcos, bukod dun sa kanilang historical na magkakampi sila ng mga pamilya, ay marami ring mga negosyo ang mga Zubiri na nakasalalay din sa Malacanang. Meron din po yung power plant, mga iba pa na nakadepende rin sa gobyerno. No? Kaya hindi nakapagtataka kung talagang ninanais na mga bangag na mapalitan si Alan Peter Cayetano na independyente, may paninindigan, kapalit na isang gaya ni Zubiri na transactional. Yan at si Gatchalian po, dalawa yan, talagang super transactional. Kung ano lang ang makakabuti para sa kanila. So mga kaibigan, hindi pa naman po nangyayari, pero sana pagdasal natin na manatili si Alan Peter Cayetano. Dahil sa ngayon po, sinasabi ko, wala nang pag-asa yung impeachment na yan. Hindi sila makakakuha ng 16. Ang issue na lang, gagamitin ba nila impeachment court para sandata labang kay Inday Sara Duterte. Ang aking prediction, kahit sino pang iupo ng Malacanang na kapalit ni Alan Peter Cayetano, ang magiging mandato
gamitin ang impeachment para sirain si Inday Sara Duterte. Papayag ba kayo? Sana po huwag. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha?